Network Entertainment. Etong Men Are From QC, sa sinihan talaga ipapalabas May 1. Hindi siya yung parang series or makikita mo sa For online. real talaga. Talaga For sa sinihan real. talaga. May cameo ka? Meron. Ay, ginawa mo? Kailangan panoorin nyo para malaman Ano nyo. ba yan? Ilang minutes to? Basta. Ayoko magsabi ng ano. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class, and before we start the program or the show, we'd like to invite everyone to please like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcasts, leave a comment, rate the podcast, follow our socials. Meron kaming Facebook, Instagram, TikTok, meron kaming Team Suplado Discord group, and meron kaming Facebook group sa Underpaid Podcast. At sa May 18, alam nyo nang abangan nyo, show ng ina mo sa Wicked Dogs BGC Saturday 8 p.m. For tickets, go to comedymanila.ph dahil meron po tayong mga special guests tulad ni Jasper and Zeke na tutugtog. Si Tita Babes magpa-perform at syempre Minimemorize pa hanggang ngayon yung mga lines niya. Si Zar ang kanyang 5-minute special. Totoo yan na. Gagawin niya rin sa Totoo show ng ina yun. mo. Yan. Hindi tayo nagpa-bluff, diba? Hindi, totoo yan. Magpa-perform po sila. Kagabi lang pinag-usapan, diba? Para ito sa mga underpaid podcast listeners natin para sa meet and greet. At sa May 1, mga Immortal, huwag niyong kakalimutan, Men Are From QC, Women Are From Alabang, starring Heaven Peralejo and Marco Gallo, produced by Viva Films and Media Quest. It's based from the best-selling book of Mr. Stanley Chi. Sino kaya yun? Ay, nako. Feeling ko pogi daw yun eh. Yun yung pag-uusapan natin ngayon, di ba? Si Oo. Mr. Stanley Chi. Yeah, pero ang aking co-host, mga Immortal, walang iba kundi ang career coach. Ang may CRSP sa pangalan niya. Zar de los Reyes. Talaga every episode pinapakita na yan. Wag na. Tama na. Ang dami nga nag-ano sa akin eh. Ang dami nag-congratulate sa akin. Proud na proud sa'yo, Alam mo ba, underpaid eh. Oh. pinost ko yung certificate. Mm. Tapos, siguro mga half lang, 50% na nag-congratulate sa akin. Pero ito, nung pinost ko yung picture ko, yung parang pwede mong gawing tarpaulin. Wow, ang dami nag-congratulate. Grabe. Meron pa nga, sabi ng tita ko, congratulations, Kitty. Go, go, go. Oo, kita mo. Dapat may tarpaulin ka sa may bintana niya dahil nasa 10th floor kayo, di ba? Oo. Yun, sa may Sa bahay ng nanay ko. Dapat sa lobby pa lang. Pag mapasok ka, yun si Sa Victoria Towers would like to congratulate. Si Zar de los Reyes, CRSP yan eh. Oo. Yun, kumbaga, ang tawag sa'yo, Zar de los Reyes, CRSP. Oo. Dapat nga gumawa na yung pamangkin ko ng video eh. Hello, Tita Kitty. Congratulations. Kitty pala nickname ko sa bahay. So, kapag narinig niyo Kitty. So, ang episode na to, Zar, ikukwento natin, paano ba naging pelikula yung libro kong Men Are From QC, Women Are From Alabang? Bakit yun ba ang title? It's a parody of Men Are From Mars, Women Are From Venus. Okay. Sa akin, huwag na tayo lumayo. Long distance relationship nga lang yung QC Alabang, nahihirapan na tayo eh. Oo. Diba? Medyo nag-aaway na sila sa haba ng biyahe. Gumagasto sila sa gas, sa toll. Mga LDR. Uso yan Skyway, pag may diba? afam ka, diba? Pero ito, very domestic. QC Alabang lang. The idea for that book is anong pinagkaiba ng lalaki tsaka babae. Okay. So, Men Are From QC, Women Are From Alabang. Tapos, to cut the long story short, nag-bestseller siya. Di ba dati meron yung every month National Bookstore's best-selling book Nandun for the month of mo? Andun yung libro. May picture ka? Meron akong logo dun sa dun sa libro. So makikita mo. Makikita mo kagad na ito nag-top. So yan. Bakit yun ang pinili nila? Di ba may mga ibang libro ka? Hindi kasi hindi ka naman pwedeng magkaroon ng ayun yung latest book ko nung time na yon. Oo. Bagong labas, so
may malakas ang benta. Paano yung steps nun? Like for example, may lumapit ba sa'yo? Like Stanley, nakita ko yung libro mo. Pwede bang gawing movie to? Ganun kasimple ba? Or ikaw lumapit sa kanila? That was during the time na sumikat yung mga Wattpad na ginawang pelikula. For example, sinimulan niya nung Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo? Yung kay Ramon Bautista and Star Cinema. Wattpad ba yun? Hindi siya Wattpad, it's a humor book. And then, after that, si Diary ng Pangit lumabas. Oo. Sikat na sikat yung mga Wattpad na libro eh. Yung sa akin, nagkaroon ako ng meeting with the bosses sa Epic Studios. Oo. It's under Viva Films. Pinresent yung storyline na sinabit namin. And then, nagustuhan nila. So, they had a meeting with me. Gusto nga nilang bilhin yung rights ng libro, gagawin nilang pelikula. Kaya lang, na-delay Dahil sa pandemic. Duwagdag pa yung pandemic. Ito yung mga time na kasikatan ng Jadine. Oo. So, dumagdag pa na delay and then nagkaroon ng pandemic. So, last year, they asked me to sign an extension contract. Para daw, kasi dahil nga nag-pandemic, sana may extension contract at pag hindi ginamit yung pelikula, the next year, kung gagawin pelikula, edi babayaran na nila ako ulit. Ganon. So sa akin, sabi sa akin, ng mga boss, hindi na ng Viva kasi nag-meeting na kami. Boss na ng Signal. Okay. Mga boss ko to kasi I host a show sa One News. Yes. Sa 1PH, di ba? And sa Radyo 5. So the bosses sa Media Quest, si Ma'am Shena, kung nanonood kayo ng Batibot, si Ate Shena. Si Ate siya Shena, oo. Yun. Sinabi niya, Stan, we're gonna do the movie na. Nax. Sinabihan ako 3 beses last year, iba-ibang buwan. Ni Ate Shena? Oo. Oo. I think merong March, may October, tapos meron pang December. We're doing the movie na. Nakakatuwa. How did you feel nung sinasabi nila yon? Kasi imagine mo, for someone to trust your work and then make it into a movie. Ako syempre, hindi ako masyadong maasa kasi pinag-antay nyo matagal. Sa bagay. Diba? Hindi ko. Sorry Hindi naman sa Pero ito seryoso na. Ito sigurado na, di ba? Pwede mo na sabihin yan. Pwede mo na i-share yung story na yan because ang tagal nga. Kasi ang tagal nandito na. Nagpirma ng extension contract. Ako naman, sige, kahit extension contract, nagpirmahan tayo. Hanggat wala akong nakikitang meeting na maayos, tsaka hanggat hindi sinasabi saan sinong artista, anong mangyayari. Di parang ine-etchos nyo lang ako, di ba? Oo. So, dapat very patient ka, no? Kasi hindi siya parang walk in the park. Oo, kasi nung una, excited ako na, sige, kailan ba natin gagawin? Dali lang. Diba? Ito yung una, anong year ba to? Itong pinag-uusapan natin. 2015 ba to? 2013 ba to? 2017 ata, nagkapirmahan kami ng kontrata. 2017 ata or 2016 And then, syempre, kung sinasabi sa akin, we're doing the movie, medyo okay lang ako. Sige, tuloy natin yan, ganyan. Hanggang sa nung end of Feb, miniting na ako nung director. Sabi sa akin, nung taga-Viva, nagva-Viber sa akin Direct Gino would like to ask for your schedule for a Zoom meeting. The director of the film is Gino M. Santos. Okay. He directed yung mga The Team Yap Show. Okay. Dati sa GMA. Yung show na yan. Tapos meron siya mga ibang movies pa. Yung The Rain in España. Which is a book from yung Wattpad ata siya na naging pelikula. So yun ang specialization niya? Hindi naman siguro. Pero yun ang mga dinedirect niya. Yeah. And this is his comeback film. Etong Men Are From QC, sa sinihan talaga ipapalabas May 1. Hindi siya yung parang series or makikita mo sa for online. Real talaga. Talaga sa sinihan talaga. May cameo ka? Meron. Ay, ginawa mo? Kailangan panoorin nyo para malaman Ano ba yan? Ilang minutes to? Basta. Ayoko magsabi ng Hi,
I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank you. Yay. Please, we need money. Eh di yung nga, miniting ako, sabi ko, sino artista? Heaven Peralejo and Marco Gallo. Sabi ko, isikat na love team to Oo. Kailan ipapalabas? Bakit makakapili ka ba ng artista? Hindi. May say ka ba? Minsan kakausapin ka, tatanungin sa'yo kung okay ba sa'yo yung ganito artista, okay ba yung ganitong gagawin, no? Nung time, sinabi sa Andy, syempre Heaven tsaka si Marco, okay na sa akin yun. Okay na. Okay na. Kailan papalabas? May 1. Labor Day. Oo. May mga tinanong pa ako, may binago ba kayo sa sinabit ko na storyline? Oo. Sabi niya, syempre nagbago na kasi iba na yung way of life 2017 no? Iba na, wala pa Skyway ata nun Oo. Yun. Pero at least yung pagko-commute, yung Andun long pa distance rin. QC Alabang, nandun pa rin. Ang layo naman kasi nun Nag-opisina, meron pa rin. Oo. Andun pa rin yung element na yun. So nakakatuwa naman. And then, sabi ko, direct, may cameo ako kasi nasa kontrata natin. Pinaalala talaga. Alam mo, sinasabi ko nga yun sa'yo Stanley, siguraduhin mo may cameo ka. May kontrata kasi ako. Nandun nakalagay sa kontrata. Stanley, siguraduhin mo yung Tapos pangalan mo nandun sa yung billing pangalan ko, nandun talaga kasi nasa kontrata, pinalagay ko yun. Ano sabi ng nanay mo about this achievement? Nagla-like pa lang sa hindi ko pa nakakausap. Parang hindi, nanay mo gusto makita muna yung teaser siguro. Siguro, tapos yung mga, marami naman nag-congratulate sa akin sa Facebook. That's a big achievement. Super big achievement yon kasi ikaw nagsulat ng libro, tapos you gained the trust of people to make it into a movie. Diba? And parang, kasi feeling ko, dahil kahit na naka 12 books na ako, tingin ko hindi ako masyado siniseryoso. Kasi humor books nung ginawang pelikula, medyo iba yung Oo nga. Parang ibang level. Parang nagkaroon ka ng credibility or something. More on parang, Plus. he's not only a best-selling author. Oo. Yung libro niya, i-adapt into a movie. Diba? Ganon. Parang yung mga Sex in the City, di ba, galing sa book yun Oo. Nakakatuwa naman. Oo. And nakita ko yung trailer. Ang ganda. Ganda. Oo. Nagulat ako. So, pag-release ng episode na to, may trailer na. So, panoorin nyo yung trailer. Meron. Panoorin nyo. I-share ko naman yan. Tapos doon ka sa trailer. Ay, hanapin nyo kung nasan ako ron. Aba, mukhang hanapin nyo. Hanapin talaga. Hindi, pero yun nga. Nalaman ko, nagte-taping pala dun sa malapit sa bahay. Oo. So, pinuntahan ko. And then, na-meet ko sila in person. Kinausap ko. Sabi ko, na-interview ko na kayo dati sa radyo. Naalala ka? Ay, sana, naalala ko, no? Sa dami na nakakausap nila at nakakilala. Oo. And then yun, sabi ko rin kay Direk, hindi lang yan ang libro na sinulat ko pag kailangan nyo pa. Sabihin nyo sa akin. So, ikaw kasi may best-selling book ka na. Na-discover nila yung best-selling book na yon, tapos inadapt into a movie. Paano kung wala ka naman best-selling book pero at least may storyline ka? What can you do? Kasi at least may alam ka May alam ka sa mga ganyan Ito, ang swerte ko kasi dahil yung kaibigan ko si Dennis Crisostomo, he's working for Viva sa Epic Studios nung time na yon. So, nung nakikita niya na, may book launch, nakapunta siya, marami nag-a-attend. Tsaka niya ako sinabihan na, Stan, isubmit mo yung yung storyline mo sa Viva. Oo. Ganun. So you can submit your storylines. Yes, you can submit your storylines. Siguraduhin nyo lang na yung storylines niyo or yung mga title ng libro nyo nakaka-copyright din para at least naman, di ba? Talaga? May habol kayo whatever happens. So, ayun. So ngayon, naging pelikula na nga. I saw the poster, yung pangalan ko nandun. Hindi ko naman nakita yung nile-layout pa Basta nagulat lang ako, in-upload na nila. The trailer, I saw it nung ini-interview ko si Heaven tsaka si Marco for One News na program namin ni Jano, which is yung Men's Room.
And then, pinakita sa akin, nagulat ako, nandun yung pangalan ko. Yeah. Ayos. Yun. Congratulations, Stanley. Salamat, Zar. At i-invite ko kayo rito. Si Zar, Happy Hour homies natin, ini-invite ko kayo sa special screening. Wow. May Jasper, may si libreng Zeke, si popcorn. Malamang meron. May libreng Anong libre? Libreng entrance. Alam mo na anak ko, pag ini-invite sa special screening, kasi di ba nag-K-Zone Kid Crew siya. So 1 year siya dati nag-K-Zone. Pag may advanced screening, may ang daming libre. Ano bang pelikula pinapanood nila? Yung cartoons. So kita may mo, libreng cartoons, mga toys. diba? Cartoons. Hindi, wala bang libreng libro, popcorn. The book was published 10 years ago. Hindi na siya binibenta. So pagkain, magbaon tayo ng pagkain. Sa mga immortal dyan, kung kayo ay kolektor ng mga libro ko, huwag nyong ibebenta. Itago ninyo kasi hindi na yan pinapublish. At kung magpapublish man ako ng bagong edition, yung mga jokes dun bago na rin. Updated na. Updated na para sa panahon ngayong 2024. Kasi baka makancel ka. Nung nakaraan nga, binabasa ni Jasper, tawa ng tawa Siya pa nagsasabi. Cancel si Stanley. Talagang kailangan natin i-stop yun, i-edit niya, i-revise niya. Diba? Sample ng mga matatalinhagang quotes sample? Dun. Sige. Ang babae, pag mahal ka, ipaglalaban ka. Pero ang lalaki, pag mahal ka, ipaglalaba ka. Hindi naman yun maka-cancel. Kaya nga sinasabi ko para at least hindi naman ma-edit, hindi naman ma-get out of my sight. Diba? Meron ba tayong yung pwede kang makancel? Marami. Kasi mga mga 2000, yung mga books mo, mga 2008. Lalo na siguro yung Chopsticks. 2014 yan na release. Yung Chopsticks naman, it's more of slapstick na Chinese. Na comedy na pambata talaga. Yung parang babatukan, hampasin ng dyaryo, ganyan. Slapstick na slapstick no? Pero yun nga, di ba? Kapag yung mga ganito, kung gusto nyo magawang movie, yung storyline nyo, yung story nyo, yung book nyo, gawin nyo na lang sinabi ni Stanley, mag-pitch kayo. Mag-pitch kayo sa mga kilala ninyong director, mga kilala ninyong producers. Take a chance. Take a chance, lapitan mo, mag-email ka, di ba? Ako kasi nung nag-present ako ng storyline, hindi na ako umaasang magiging faithful yung movie dun sa isasubmit ko. So dapat prepared ka dun. Prepared ka dapat na baka palitan ng director yung kwento, may sariling writer yun, may mga producers na, kumbaga marami nag-a-approve. Okay. Hindi siya parang, eto na lang sa Marvel, sa DC Comics Spider-Man, Superman, Batman, iniiba-iba nila minsan, di ba? Hindi, kumbaga it may be faithful to the source material, pero hindi sobrang kopyang-kopya. Yeah. Alam mo, may kwento ako dyan Di ba may movie ako? Okay. Yung hindi ko pinagsasabi to. Meron ka movie? Hindi artista hindi ka? ako yung artista. Ha? Yung storyline. Sample ng acting, sample. Tumigil ka na. Hindi yung storyline. Sinabi ko naman dun sa work friend ko dati, si Lucky, yung work bestie ko before. Kasi producer siya ngayon. So sabi ko, okay lang, wag niya akong bayaran. Pero Lucky, kung gusto mo pa rin akong bayaran, okay rin naman. Pero yung storyline, hindi siya yung exact thing na kwento ko kay Lucky. Okay? Hindi siya exact thing. Kasi nung nakita ko yung trailer, alam mo, nakita ko ng trailer, talagang sabi ko, hindi ko pagsasabi to sa mga tao. Hindi ko talaga pagsasabi. Nakita ko yung trailer, parang, Hindi ba nilagay pangalan mo? Hindi. O, bakit? Yun ang usapan namin. Hindi mo pinalagay? Hindi, oo. So talagang wala yung pangalan ko doon, pero yung siguro kalahati ng story, yun yung story ko. Napanood mo ba? Hindi ko, ayokong panoorin kasi baka matrigger ako Pero kung gusto yung hulaan ko yun, Star Cinema Mav X Productions movie yun. Pinalabas yun noong August. Pero hindi ko sasabihin ko na movie yun. Yung saka anong taon? 2023. 2023. Tapos, ano pa yung mga clue? Ang dami ng clue
Dami na, Ayun. oo. Basta ang producer si Erwin Blanco. Oo, Hindi, marami siyang movies eh. Oo. So anyway, ano yan? yung Kita-kita. Kita-kita. Pangarap kong hold up. Andyan yung artista na pangarap kong hold up. Nandiyan si Red, sa kabila. Artista ba siya sa pangarap kong hold up? Ayun. So, yun nga, yung storyline, kalahati nun, hindi. Kalahati nun parang medyo na-skandalo ako ng konti. Okay. Pero anyway, congratulations Stanley. Salamat Zar, at sa mga immortal dyan, kung gusto nyong malaman yung iba pang kwento, magtanong lang kayo sa Discord, pwede naman natin pag-usapan, no? Uunahan ko na kayo. Yung bayad sa akin doon, pre-pandemic rate pa rin. But still, I think, kunwari, sabihin nila, oy, Stanley, hindi ka na lang namin babayaran. Gagawin naming movie, papayag ka? Hindi, dapat meron ka makuha. Okay. Hindi pwede. Huwag kayong papayag. Okay. Kailangan may makuha kayo kasi it's your property eh. Ano mo yan eh, intellectual property hindi na lang mo ba yan. for the sake of ma-release na lang yung movie? Hindi pwede kasi parang nagkapirmahan kami ng bragging rights, ganon. Okay lang ang bragging rights pero wag kayo magpapauto sa sa yung parang sakinang ng yung pag-credit, yung bragging rights, wag kayong mauto sa ganyan kasi kailangan maging fair tayo. Iniiwasan nga natin yung mga take advantage yung mga artists, yung mga creative na tao, no? So, importante na meron kayong makukuha. Yun. Yun. And huwag kayong magpapauto na first offer lang tatanggapin mo kagad. You have to haggle. You have to negotiate. Okay. So, there you have it, guys. Ayun. Uy, may tanong ako. Pag nahulaan niyo yung movie, yung movie na dinidescribe ko kanina. Lagay niyo sa Discord group yung title. Ayan, sige. Pag-usapan natin. Pwedeng pag-usapan sa meet and greet sa show ng ina mo. Tingnan natin kung huhulaan nyo. May 18, show ng ina mo. At May 1, men are from QC, women are from Alabang. Okay? There you have it, guys. For Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. And this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.